guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, doon po sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po at nag-subscribe po kayo. Doon din po sa mga cross-watcher, maraming salamat din at naligaw po kayo. At gusto ko lang po ipaalam sa inyo, hindi po kayo napunta dito sa aking YouTube channel by accident. Okay? Dinala po kayo ng gabay nyo dahil malamang merong mensahe. Okay? May kailangan kayong malaman. At gusto ko pong sabihin sa inyo na talasan nyo na lang po ang inyong intuition. Okay? Para malaman nyo kung ano ba ang mensahe ng inyong gabay. At nandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo. Mahatiran kayo ng mensahe. Dahil ako po ay Spirit Guide Messenger. Okay? So, nang sa ganun po yung mga mensahe na marireceive nyo during ng aking reading at maisaayos nyo yung inyong buhay, yung inyong relasyon, yung samahan nyo sa inyong pamilya, sa inyong karelasyon, sa inyong asawa. Okay? Ganon din sa mga tao sa kapaligiran nyo. At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at mahil nyo po ang inyong mga sarili. Okay? At unahin nyo po muna ang self-love. I-heal nyo muna ang sarili nyo bago kayo mang-heal ng ibang tao. Okay? Lalo na sa mga light worker, mga starseed, indigo children, star children. Sari-sari po yan, Okay? So, ngayon po, ang reading natin is yung inyong buhay pag-ibig, So, move on po tayo sa ating reading. Okay, Scorpio, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin yung enerhiya na pumapalibot sa iyong buhay pag-ibig. At Scorpio, ang buhay pag-ibig, lumalabas din kasi dyan yung enerhiya mo sa trabaho, lalo na kung mag-co-worker kayo nitong person mo, or yung magiging future lover mo, or baka yung asawa mo mismo, magkasama kayo sa isang trabaho. Okay, aalamin natin yan, ha? Depende rin kasi sa kung anong sitwasyon na meron kayo, ha? Oh, may tumalsik. Okay, open natin. Mind focus, psychic touch. Pareho sila ng color, Parang kung meron kang karelasyon, Scorpio, para kayong nagsisink in pareho. And then, jajang, you are worth it. Jajang, laughter. Jang, perfect setting. Oh. Scorpio, nakakita ko sa iyo na ikaw ang Scorpio na may habag. Okay? May control ka sa sarili mo. Meron kang balance. Balance. Ganyan, nasa center. Malamang yung iba sa inyo, pinipilit nyo talagang i-balance. Nagpa-practice siguro kayong i-balance, baka nagka-counseling kayo, At saka, may pagkamalikhain ka, Malikhain, and then, masasabi kong madamdamin, at walang malay. May kakayahan kang pigilan ang damdamin ng isang tao, or ang sarili mong damdamin, or meron kang kakayahan na ipaglaban yung sarili mong damdamin. Kaya mong balansihin ang masasabi kong matalino ka rin kasi
Kaya balance mo yung katalinuhan at yung iyong emosyon at the same time. Hindi naman ibig sabihin na madaya ka, no? Pero yan ang nakakita ko na pumapalibot sa enerhiya mo. At talagang kaya mo tong i-handle, Scorpio? Kaya mo siyang i-handle. Yung mga kaganapan na nangyayari sa buhay mo, meron kang masasabi ko, meron kang pang-unawa. Iniintindi mo. Hindi ikaw yung Scorpio na tipo na magwawala agad. Bawa, meron kang karelasyon, tapos meron kayong hindi pagkakaintindihan. Tingin ko naman sa'yo, hindi ka yung tipo ng Scorpio na bungangero. Kasi inuunawa mo. Maaaring kalma ka, yung iba sa inyo, pero inuunawa mo yung sitwasyon. Paano nangyari to? Bakit ganun? Bakit ganun? Talagang tinatanong mo, kini-question mo. Kasi gusto mong maintindihan kung bakit na nangyari yon, paano nangyari yon. Kaya doon mo i-analyze siya. Doon mo siya uunawain. Yan ang nakakita ko. At saka, yung iba sa inyo, nakakita ko na ikaw din ang Scorpio na yung tipong may pagmamalasakit or nagmamalasakit talaga. May pagmamahal ka, may empatiya ka. Ikaw ay isang mabuting tagapakinig. Nakikinig ka lang. Bawa, ikaw yung Scorpio na lalaki. Tapos yung karelasyon mo babae na mahilig magsalita ng mga problema niya. Nakikinig ka lang. Or baka naman vice versa. Ikaw ang Scorpio na babae, tapos yung karelasyon mo ay lalaki, tapos or kung ano mga engender, which is madaldal, mahilig magkwento ng kung ano-ano. Alam mo, yung ka-office mate ko, ganyan, pero, ganun ba? Ganun ba? Ganun ka lang. Nad ka lang ng nad. Hindi mo hindi mo masyadong dinidibdib. Baka minsan yung iba sa inyo na nagiging dahilan ng pag-aaway niyo. Parang, nakakinig ka ba? Yung ganun. Pero tingin ko sa Scorpio, ikaw yung diplomatiko. Madali kang pakisamahan na tao, maganda yung enerhiya mo dito sa mga barahang ito. At maingay ang aking ibon. Hindi ko alam bakit nagsimulang magsigawan ng mga yan. Mapagmalasakit ka, Scorpio, ikaw ang tipo ng Scorpio na emotionally mature ka. Hindi lahat, pero yung iba, Or baka yung iba sa inyo, yan. Tingin ko, pinapahalagahan mo talaga yung pamilya mo, or yung meron kang karelasyon, yung pamilya rin ng person mo. Yung iba sa inyo. Or before, bago kayo magkahiwalay, parang, pinahalagahan ko naman, ilalagaan ko, ganyan. Pero walang nangyari, yung iba sa inyo, Pero tingin ko, Scorpio, ganun ka. Yan ang ugali mo. Yan ang enerhiya na pumapalibot sa'yo. Pinapahalagahan mo yung mga tao na mahal ng taong mahal mo. Yung mga taong nasa kapaligiran nyo, meron ka kasing mataas na tension. Kaya, tingin ko, napapanatili mo yung kapayapaan, kapanatagan, Pero syempre, pag meron kang problema, hinahanapan mo talaga ng kasagutan. Hinahanapan mo talaga kung saan direksyon, kung bakit ganito, ganyan. Maramang ganun ka, Scorpio. At saka, yung iba sa inyo, siguro dati hindi kayo ganyan. Pero ngayon, natuto ka ng kontrolin yung damdamin mo, hanapin kung ano yung karunungan na dapat, ang tawag dito, na dapat karunungan na naaangkop sa iyo, sa pagkatao mo, para tanggapin mo kung ano man sitwasyon ang meron kayo, kung ano man pagbabago ang meron kayo. So, tingin ko, paunti-unti mong nakokontrol, or ngayon mo palang makokontrol, or ngayon mo palang ma-realize na kaya mo palang kontrolin. Meron ka palang ganong klaseng kakayahan. At saka sinasabi ng baraha, kung pinagsama mo yung pag-ibig na nakakita mo, panigurado, may malalim at may makukuha ka talagang pakinabang
At kailangan mo rin kasi matuto makakuha ng deeper level na emotional maturity. Lalo na kung ikaw ang Scorpio na medyo bata-bata pa, or kung sabi mo, ay, hindi na ako bata, ganyan. Oo, hindi ka nga bata, pero siguro immature ka. So, kailangan mong makakuha niyan ng deeper level. Ano sinasabi sa ng baraha? Dito, Scorpio, meron ako nakakitang necklace, heart necklace, gold. Then dito parang may pearl. So, ang validation ko dito, masasabi ko na maaring wala kang lakas ng loob na ituloy yung pangsarili mong material na paghahangad. Material na kayamanan na gusto mo na mata mo. Kasi, mas nakatuon ka lang sa emosyonal na bahagi ng buhay. Ng buhay mo, ng pamilya mo siguro, or ng karelasyon mo. Nakakita ko sa'yo dito, alam mo, hindi lahat siguro, pero family-oriented ka. Isa kang Scorpio na family-oriented, which is sa mga Pilipino, marami yan, Kaya nga nag-go-off OFW para matulungan, maiahon yung mga pamilya, yung mga kapatid, Pero ako, hindi ako ganun, Kasi hindi naman ako breadwinner, Pero, syempre, nakasanayan na natin ang buhay natin sa Pilipinas na parang automatically kung sino nag-abroad, dapat yun na magbibigay, mag-aabot. Kung sino nakakaluwag-luwag. Pero, yan ka, tingin ko sa'yo, hindi ako Scorpio, pero, nakakita ko sa'yo, na malamang family-oriented ka, kaya inuuna mo yung pamilya mo kaysa sa sarili mo. Yan na kumbaga, namamanipulate ka ng family mo. Mukhang hindi mo kayang maglagay ng boundaries. Kailangan meron kang boundaries kasi hanggang dito lang kayo. Dito lang. Ito lang ibibigay ko sa inyo. Pero hindi mo nakakaya. Kaya nililibot mo yan. Kaya lahat ng meron ka siguro, binibigay mo. Or hindi man lahat, hanggat maaari, yung maibibigay mo, binibigay mo. Hindi ka hindi ka naglalagay ng boundaries. Sa reading natin, aalamin natin ang buhay pag-ibig mo. Ito. Pero, yung mga sinasabi ko, may connection din kasi yan sa'yo. Kaya hindi pwedeng pag-ibig lang, yung mismong pinaka-ugali mo sa pamilya mo, naintindihan mo ako, Scorpio? Kasi hindi ako basta-basta tarot reader lang, tunay akong psychic medium. Ngayon, naandito ka sa channel ko dahil hindi to accident, Scorpio. Dinala ka ng gabay mo. Dito ka dinala ng gabay mo para makakuha ka ng mensahe. Okay? Kaya, malamang itong lumabas sa baraha, sinasabi sa iyo ng gabay mo na bigyan mo ng boundaries. Huwag kayong bigay lang, walang masama kung family-oriented ka. Kung gusto mo tulungan ang iyong pamilya, walang masama. Pero kailangan mo rin na maglagay ng boundaries. Kasi hindi naman pwedeng lahat ibuhos mo dun. Paano ka naman, di ba? So, yan ang mensahe sa iyo ng baraha. Okay? So, alamin natin kung bakit yung iba sa inyo, hindi nagtagal ang inyong relasyon, kung bakit natapos. Baka yung iba sa inyo talaga nakaraan na talaga ito, or kung meron ka mang manliligaw, meron kang nililigawan, meron kang nagustuhan, meron kang balak ligawan, alamin natin yan. So, kasama rin kasi yan sa enerhiya na pumapalibot sa iyo hindi mo pwedeng ibaliwalain. Kasi ang enerhiya mo is kabuuan. Trabaho, everyday life, pag-ibig, sa pagkagising mo, diyan, kahit tulog ka pa, gumagana ang enerhiya mo. Pasensya na guys pag reading, akala mo siguro YouTube, lang to. Yes, oo, entertainment purposes. Pero, yung gabay ko, naandito sa katawan ko, Kaya minsan dumidighay ako. Pasensya na. Kung ikaw ay light worker o ikaw ang taong may third eye, alam mo kung ano sinasabi ko. Pero sana, mataas ang enerhiya mo, ang vibration frequency mo. Kasi yung iba, mababa. Kaya, itaas nyo yan. Hindi maganda ang magkaroon ng mababang vibration. Negatibo ang pag-uugali nyo pag ganyan.
Lalo na sa mga cross-watcher. Ano? Okay, open natin siya. Jajang. Transformation. Jajang. Adaptability. Jajang. Illusion. Jajang. Jajang. New beginning. Success. Success. Pero yung medyo dark na yung konti dito niya. Ano? Bakit natapos ang nakaraang mong relasyon, Scorpio? Bakit? Nakikita ko sa'yo yung takot. Takot mo. Hindi mo natanggap. Hindi mo natanggap yung mga pagbabagong naganap. Nanguna ang takot sa'yo, anxiety. Maaaring hiwalay na kayo ng person mo. Ano? At kahit na magkasama pa kayo nito, wala na yung dating pagmamahal nyo. Malamang yung iba sa inyo, nagsasama lang kasi kayo dahil sa pera siguro. Dahil may rango ang asawa nyo, ang karelasyon nyo, okay, may posisyon. Baka nag-iintay na lang kayo ng, ano ba yun? Pag nagretiro, pension, ganun. Pero, nakikita ko na talagang wala na yung pagmamahal. Which is, dapat kasi magbago na kayo. Kung ano man yung tingin ko naman kasi kaya mo namang kontrolin ang sarili mo. Pero, siguro hindi ka kasi naglagay ng boundaries, malamang yung iba sa inyo. Kaya, hindi nyo nakayanan yung pagbabago, meron kayong hindi nakayanan dito, kaya, ikaw na bahalang ng sitwasyon mo, ha, Scorpio. Hindi ko alam kung ilang taong ka na, kung anong gender mo, pero kaya natapos ang sitwasyon nyo dito, kung bakit siguro yung iba sa'yo may nagustuhan ka or nanligaw ka, tapos hindi naging kayo, malamang meron kasing issue sa nakaraan na hindi mabura, hindi maalis-alis sa isipan mo. Maaring nasaktan ka, kaya galit ang namuo sa loob ng puso't isipan mo, kaya madilim ang baraha mo dito. Ibig na dapat success, new beginnings, hindi mo na kayang i-adapt yung kumbaga, kumbaga tapos na yun panibago na. Hindi mo na dahil naandun pa rin yung, yung puso't isipan mo sa nakaraan. Baka yung iba sa inyo, sobra talagang natamaan yung pride mo or tinamaan mo yung pride ng person mo. Kaya, meron siya siguro nagawa, yung iba sa inyo, kaya hindi mo na kayang patawarin, hindi mo na kayang palampasin, kaya puot ang namuo. Baka yung iba sa inyo dito nakalagay success, Meron kang, itong success na baraha, meron ka sigurong, binabalak dito, yung iba. Baka gusto mong maghiganti, or kung ano man yan, Pero, kahit nasabihin mo itong Shakti, Aini, Maya, Success, New Beginnings, ang nakakita ko sa mga barahang ito. Plus yung mind focus din, psychic touch. Nakakita ko dito sa samahan nyo, wala nang lunas to. Wala na. Wala nang lunas tong inyong samahan. Kumbaga, pinabayaan niya na. Pinabayaan na ng person mo, or baka ikaw, pinabayaan mo, pareho kayo. Hindi nyo na to trinabaho. Meron kayong dapat changes dito, panibagong hindi nyo na inadapt, hindi na rin kayo naging desidido na magkaroon ng changes sa inyong samahan. Alam mo, hindi kayo nag-effort. Mas nangibabaw sa inyo yung kadiliman. Dumilim siguro ang pag-iisip nyo. Hindi lang siguro one time, every time, kada maghaharap kayo, kada mag-uusap, kung ano. Kasi alam mo, pagka nag-start tayong mag-isip ng negatibo, diyan lumalabas talaga ang demonyo,
Kahit na imbis na sasabihin sa iyo, meron na kayong bagong beginnings, magkakaroon na kayo ng successful relationship, pero nagdilim ang pag-iisip, ano? Kaya nangibabaw yung negatibong enerhiya. Malamang yung iba sa inyo, yan ang pumalibot sa inyo. Kaya, bawa, Scorpio, kasi sinasabi mo na may trauma ka or nakaranas ka ng trauma dito sa person na to, no? Hindi lang naman ikaw eh. Ganon din naman siya. Maaaring may trauma pa siya na bit from past or trauma dahil sa inyong samahan. Ano? Pero nakakita ko, pareho kayong may trauma dito. Kung sinasabi mo, hindi, yung karelasyon ko yan, walang modo, walang bastos yan, ganyan. Pareho lang naman kayong bastos dito, di ba? Hindi kayo hindi kayo nagpapakumbaba. Kasi ang nakikita ko sa iyo, meron ka namang magandang pag-uugali, Scorpio. Ang kaso, etong person mo siguro, meron siyang pangat na ugali, tapos sinalubong mo, nawala yung pag-control mo sa sarili mo. Parang siguro natamaan ka dito, or baka siguro totoo ba yung ugali mo niya, ganyan, impokrita ka, siguro sinasabihan ka na gano'n, na negative, na hindi naman totoo, diba? Malamang na nasaktan ka rin. Kaya, baka siguro yan ang naging trauma mo, na parang kung sino pa yung minahal mo, yun ang tawag dito, yun pa yung sa kanya mo pa maririnig yung ganong klaseng salita. Kaya ito ang nakakita ko. Hindi nyo kasi namamalayan kung saan at paano nyo nasasaktan ng isa't isa. Kasi malamang na meron ka talagang pag-uugaling marunong kang mangunawa, pero pagdating sa relasyon, nawawala yun. Baka pangunawa sa sarili mong pamilya, pangunawa sa sarili mo, or sa taong gusto mo lang unawain, pero depende na lang sa sitwasyon, sa kaganapan na meron ka. Kung totoosin, maunawa kang tao, maganda naman ang iyong aura, ang iyong enerhiya. Ang kaso, na ilalabas dahil sa negatibong kaganapan. At nasaktan ka, kaya hindi mo na inuunawa. Mas pinairal mo na siguro yung galit. At yung galit na yun, doon ka nakafocus ngayon. Diyan lang nakafocus yung damdamin mo, yung iniisip mo. Paulit-ulit siguro, yung pagkakamali ko, ano man yung pagkakamaling na nagawa sa'yo. Or ikaw mismo, yung pagkakamali mo, hindi mo na nakakita. Malamang yung iba sa inyo. Kaya, pwede nyo naman tapusin ang samahan nyo. Pero yung iba sa inyo, mas pinapatagal nyo yung pag-aaway nyo. Hindi nyo kayang tuldukan. Maaaring wala kayong malay, pero gusto nang isipin ng yung mga negatibo na nagaganap sa buhay nyo, parang yung iba sa inyo, diyan nag-i-enjoy. Meron ganun tao doon nag-i-enjoy sa pag-aaway nila. Kung ba titignan ng mga ibang tao, naman pala pare, baka ganyan pala asawa mo, di hiwalayan mo na lang, sasabihin ng ibang tao. Pero, wala kang malay, pero nag-e-enjoy ka sa away niyong mag-asawa. Hindi dahil sa mahal mo. Meron ka ng ganong klaseng mindset. Kasi kapag talaga yung taong talaga, ayaw talaga ng away talaga, tutulukan yan. Ngayon, kung meron lang kaganapan or sitwasyon na mahirap tuldukan, let's say may mga bata, may kailangan suporta, or wala kang matitirahan dahil kailangan yung hatiin ang bahay, ganyan, kung anong mga, lalo kung mag-asawa kayo, may mga conjugal property na ganyan. So, mahirap yun. Pero kung talagang gusto mong pwede ka kumuha ng abogado, ng talagang professional para matapos. Pero kung sa anong kadahilanan yung iba sa inyo, malamang na gusto mo yung ganyang klaseng pattern ng buhay. Nag-e-enjoy ka. Diyan ka nakakaramdam ng laughter. Meron yung ganong klaseng tao, kaya malamang yung iba sa inyo, Scorpio, ganon kayo. Okay? Pero kung ikaw naman ang Scorpio na, hindi na, wala na kami. Hiwalay na talaga kami. Tinapos na namin ang relasyon namin. So ngayon, naghahanap ka ng bago. Kung sino ba ang talagang tunay na future lover mo or future partner na nararapat sa'yo. Ngayon, alamin natin sa ating baraha. Anong baraha ang gagamitin natin? Eto siguro. Eto na lang. Dito natin aalamin kung anong katangian ng person mo. Okay. Alamin natin kung ano ang katangian ng person mo, Scorpio.
kukuha ako dito ng additional kaya dito. Ay, hindi. Ito ang gusto ko. Sorry, Scorpio ha. Mag-a-add lang ako. Ayan. Okay, ang liliit ng ating baraha. Ang cute. Meron tayong you deserve love, you are lovable, tapos let your friendship let your friends help you, ask for and accept support from others. Nangangating pisngi ka sa'yo. And then, healing family's issues, your love, the life benefits as you forgive your parents. And then, free yourself. It's time to take back control of your life. Okay. And then, anchor, stars. Okay. Ang katangian ng person mo or future love partner mo, masasabi ko na maaaring isa itong ama or ina. Maaaring siyang isang ama or ina, or baka siguro single mom, single parent, ganyan. At etong taong to, kung ano man ang gender nito, malakas ang intuition nito. Baka yung iba sa inyo sabihin mo, bakit magiging ganun? Ang karelasyon ko, let's say, bakla. Kahit sabihin mong bakla ang karelasyon mo, pwede yan maging tatay, baka hindi pa naman nagpaparetoke ng kanyang private part, Meron ganon, di ba? Meron akong ganyang kliyente, Kaya, paki-adjust na lang, Scorpio. So, eto masasabi ko, maaring isa siyang ama, isa siyang ina, or meron siyang anak. At, yes, malakas ang kanyang intuition. And, pwera pa sa pagiging single parent na ito. Kung hindi siya single parent, nasa kanyang katangian yung pag-aalala. Alam mo yun? Na parang isa siyang nanay, caring, kahit na hindi niya anak, bawa pamangkin niya, or anak ng kaibigan niya, nilalaro niya, binibigyan niya na pasalubong, tinuturing niya na parang anak niya, very caring. Yan ang isang katangian ng taong ito, ng iyong future love partner. Okay? Baka mahilig lang talaga siya sa bata, mahilig siyang magluto, kahit lalaki marunong din magluto, di ba? Or kung ano man ang meron siya, mahilig siyang mag-share, mahilig siyang mag-offer ng tulong. Ganyan ang nakakita kong katangian dito sa iyong future love partner, Scorpio. Okay? Kaya Scorpio, masasabi ko, malamang ito ang rason kung bakit maa-attract mo itong taong ito. Or maa-attract ka sa taong ito. Siya ngayon ang magiging target mo. Doon ka tuloy magfo-focus sa kanya. Kasi meron siyang katangian na malamang na magugustuhan mo. Yung pagiging mapagkawang gawa niya. Baka yung iba nag-aano to sa politiko. Politiko or kung anumang ginagawa niya na konektado sa lipunan siguro. Malamang na ganyan yung iba sa inyo, hindi lahat. At isa pa, nakakita ko na itong future person mong ito, meron din siya kasing kakulangan sa family. Kaya lumabas itong healing family issue. Kakulangan ito. Baka may trauma siya sa paghihiwalay. Baka siya mismo, sarili niyang pamilya, paghihiwalay nila ng asawa niya, or siguro hindi naman, kasi future person mo to . Pero, posible din ito na itong future person mong ito, eto na ngayon ang karelasyon mo. Hindi mo nga lang kasi hindi nyo alam yung soul contract nyo di ba? Kumbaga yung future person mo, eto na yung forever mo. Siya na yung makakasama mo hanggang sa dulo ng hininga mo. Kasi yun ang expectation nyo dito, di ba, Scorpio? Yan ang tanong nyo .
So kung kung single ka, then aasa ka, magi-illusion ka, di ba? Kaya meron tayong illusion dito. So magi-illusion ka na kung sino yung magiging future lover mo. Pero kung ikaw may karelasyon na, tapos let's say nagkahiwalay kayo, hindi mo namamalaya na siya na pala yung iyong future lover, na forever na siya. Kaya malamang na meron tong trauma, and dahil nga may lungkot siya nararamdaman sa buhay niya, may trauma sa pagkabata. Baka ikaw rin, Scorpio, meron ka rin ganong klaseng maaaring yung pagkakamali ng kanyang magulang, hindi lahat yung iba. Itong person mong to. Yung pagkakamali ng magulang niya siguro, siya yung nakakaramdam ng parang kahihiyan. For example, ano ba masasabi ko dito? Ano ba example lang? For example, yung magulang niya, magulo ang samahan. Or anak lang sila sa second family. Meron ganon, di ba? Or hindi pa family mismo. Hindi never na naging kumbaga ano ba masasabi ko? Parang naanakan lang, yung ganon. Hindi siya legit na anak. Let's say, mga ganyan yung iba, So, Scorpio, kahit na ano pa ang gender ng future lover mo, ang pumapalibot na enerhiya kasi sa kanya ay divine feminine energy. Kaya, malamang na meron siyang mahabagin na pag-uugali rin. Gusto niya maglingkod, meron siyang gusto na mapagkawang gawa. Baka kapag may nakita siyang sa Pilipinas, marami to. Pero dito sa Japan, kakaunti lang. Yung mga namamalimos sa karsada, di ba? Naglalagay siya ng pera sa lata or nag-aabot siya ng pagkain na hindi niya pinapakita sa ibang tao. Yung iba kasi mga impokrito eh. Kukuhanan pa talaga ng video para ma-vlog lang. Yan mga yan, ang kinaayawan ng Panginoong Hesukristo. Lalo na sa Pilipinas, lahat tayo, karamihan sa ating Kristiyano. Pero hindi natin naiintindihan ang pinaka-mensahe ng Biblia. Yan ang ayaw ng Panginoon eh. Kahit yung pagdadasal mo, magdasal ka sa kwarto mo. Huwag kang magdasal ng post ka sa Facebook, dakdak ka ng dakdak kung saan. Maraming ganong klaseng tao eh, impokrita talaga. Kaya maraming tao na dasal ng dasal, simba ng simba, pero broken. Bakit? Kasi impokrito ka eh, sinungaling ka eh. Kaya wala kayong straight relationship ng Panginoon. Kung ano man ang relihiyon ang meron ka, kay Muslim ka, kay kahit ano namang relihiyon ang pasukan mo, kailangan maging magkaroon ka ng pure heart. Hindi ka dapat maging impokrito. Pero etong taong ito, itong katangian ng future love partner mo, Scorpio, maaring pareho kayo ng ugali na talagang kayo mapagkawang gawa. Tumutulong talaga kayo sa tao na kahit nasabihin mong may kapalit, syempre, nagkatrabaho ka, di ba? Tapos after ng work mo, imbis na nagpapahinga ka na, tutulong ka dahil yung kapitbahay niyo may tulo yung tubig, tapos matanda yung magkakawang gawa ka. Tapos syempre aabutan ka, salamat, thank you. Wala namang problema kung tumanggap ka ng parang bayad. Walang problema. Kasi nag-effort ka dun eh. May katawan tao ka. Kailanganin mo rin mag-rest, di ba? Pero yung rest mo, binigay mo doon. So, walang masama kung magpabayad ka or tanggapin mo yung bayad. It's okay. Hindi ka aanuhan ng Panginoon dyan. Hindi ka huhusgahan ng Panginoon. Ang Panginoon ang nakakaalam. Malamang na ang Panginoon din ang gumawa niyan. Instead na magpahinga ka, may tumulong ka, and then sa pagtulong mo yun, syempre nag-effort ka rin doon, di ba? So, sinabi ng Panginoon doon sa taong yun, kung sino man yun, na bayaran mo yan yung future lover ni Scorpio. So, meron siyang ganong klaseng pag-uugali. Scorpio. Yan ang kanyang katangian. Yan ang kanyang masasabi kong divine feminine energy. Maano siya, mahabagin, matulungin, mapagkawang gawa.
kung she ba siya, kung ano bang gender niya, masasabi ko na yung he will beauty and happiness. Siya ang magbibigay sa'yo ng beauty and happiness sa buhay mo. Kaya kung ikaw ang masasabi kong Scorpio na medyo may tililing, may tililing sa utak, ano? Meron ganyan mga paranoia. Masasabi ko na mag-change. Kasi nga, meron ka new beginnings dito, magta-transform ka dahil sa person na to. Magbabago. Kung dati meron kang tililing, yung ibang tililing na yan. Magiging parang bell na yan. Alam mo yung palagi kong ching, ginagawa. Ganong klaseng bell ang mag-aano sa'yo. Magbabago ang takbo ng isipan mo dahil meron ka new beginnings, transformation, at ma-adapt. Meron ka adaptability na magaganap dito. Magbabago ang takbo ng isipan mo dito, Scorpio, pag nakilala mo itong taon to. Dahil babalutin ka ng kanyang enerhiya itong taong to, no? Kaya, ngayon pa lang, take care of yourself. Kasi, Scorpio, kung ano man ang sitwasyon ng meron ka, kung ano man kaganapan na nangyari sa'yo sa mga nakaraang buwan, taon, matagal pa siguro, ilang taon na siguro, you deserve love, sinasabi sa'yo ng baraha dito. Kaya malamang ito, iririgalo to sa'yo ng universe, dadalhin sa'yo. Dahil kapag, pero kailangan, anuhin mo yung sarili mo, ha? Mahalin mo ang sarili mo. Palayain mo na yung sarili mo sa mga negatibo mong pag-uugali. Yung iba sa inyo. Dahil kapag mababa ang energy mo, Scorpio, tandaan mo lang. Kasi may kasabihan na, likes attracts likes. Ngayon, kung mababa ang energy mo, mababa din ang energy na tao na ma-attract mo. Pero kung maganda ang enerhiya mo, then maganda rin, mga positibong tao rin ang papaligid sa'yo. At malamang yung mga friend mo, sila ang tutulong sa'yo para maging kayo nitong person na to. Itong iyong future lover, future partner. At isa pa, katangian ng taong ito, siya yung nurturing, supportive lover ito. Na malamang yung iba sa inyong Scorpio, katulad na sabi ko kanina, kayo is balance, mahabagin, mapagbigay, matulungin, family-oriented. Magiging supportive naman siya sa'yo. Kung yun ba ang gusto mo sa pamilya mo, susuportahan ka naman itong taong ito. Merong iba, masasabi ko na meron din siyang negative way. Tingin ko, mahilig ito, pero yung iba kasi sa inyo, marami itong naging karelasyon siguro, baka maraming naanakan, maraming, hindi naman siya talagang super perfect, malamang na meron din siyang makikita mo yung kanyang negative sides, baka maraming anak mo saan-saang babae, lalaki, ganun, kaya, pero hindi naman ibig sabihin na dahil siya ay meron na anakan doon or meron siyang naging karelasyon dito, ganyan-ganyan, naandun pa rin. Kasi wala namang perfect Scorpio. Baka naghahanap ka ng perfect na tao. Kung naghahanap ka ng perfect na tao, dapat siguraduhin mo rin na sa sarili mo na perfect ka. Kasi tingin ko, if ever na ito yung sinasabi kong katangian ng person na to, malamang kaya siya nag-anak doon, maaaring na aksidente lang yon, or maaaring meron siyang minahal na akala niya talagang mahal niya, which is hindi naman nauwi sa magandang samahan, maraming rason yan. Kaya or baka naman yung iba sa inyo, itong person mo sadya talagang maganda, gwapo, lapitin, or baka naman talaga natutokso, baka naman kapag nilapitan ka nito, hindi ka talaga makatanggi, Scorpio. Kaya, yan na nakikita kong katangian ng person na to. Pero, alamin kaya siguro natin kung ano ang magiging inyong outcome dito. Oh, I'm sorry. Ano ang magiging outcome nitong dalawang ito? Ano ang magiging... Choices. Tapos
alam mo, Scorpio, kahit sabihin mo, halimbawa, ikaw yung Scorpio na, ay, may third eye ako, marunong ako manghula, alam ko, marunong ako alam mo, kahit na sabihin mo marunong ka manghula, hindi mo pa rin makuhulaan yung taong yan na ibabato sa'yo ng universe. Ano? Sometimes kasi hindi pinapaalam din ng universe, ano? Kaya yung iba sa inyo, Scorpio, kung mahilig kayo magpa-tarot reading, or kayo mismo, sinasabi niyo may third eye kayo, or marunong kayo magbasa ng tarot, huwag kang masyadong sigurista. Okay? Dahil meron tayong pinaka-supremo, at ang supremo natin, siya talaga ang nag-orchestrate, gumagawa ng ating, siya ang writer ng ating buhay. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, tayong mga tao, para tayong marionette doll. Yung Pinocchio, alam niyo yun, di ba, may sinulid na, may tali, di ba, tapos may kamay, pinapagalaw-galaw ng ganyan, di ba? Tayo yun eh. Tayo si Pinocchio. Hindi nyo lang alam. Kaya minsan, depende na rin sa takbo ng utak mo eh. Pwede kang mamanipula ng unseen entities in a negative way. Kaya malamang yung iba sa inyo, sa negative kayo na ano doon. Kaya ano ba dapat gawin? Always pray. Pray kayo ng pray kay Lord dapat. Ilagay nyo muna, seek ye first the kingdom and righteousness of God. Para kung ano man ang gusto nyo sa relasyon, kabuhayan, sa family mo, maibigay sa'yo ng Panginoon. Pero ang kailangan kasi dyan, relationship kay Lord. Ano? Kung marunong ka mag-meditation ka. Kung marunong ka mag-prayer ka. Kung anong kaya mong gawin. Ano? Yung iba kasi, no, sinasabi, di ba, Spirit Guide Messenger, Aiko, Madam Aiko, manghuhula ka, pabalikin mo si ganito ko, si ganyan. No. Kasi, sinusunod ka pa rin ang nakasulat sa Biblia. Yung pinupuntahan nyo kasi mga manghuhula, mga alagad ng kadiliman yun. Ano? Kaya, huwag nyo nang ihulog ang inyong kaluluwa sa kadiliman. Ano? Ano man yan sa negatibong pamamaraan. Huwag. Iwasan nyo na po. Please lang. Okay? Always pray na lang kayo kay Lord. At di ba yun naman ang sinasabi? Kailangan pakinggan nyo kung ano ang gusto ng Panginoon sa inyo. Hindi yung gusto nyo. Kung gusto mong yumaman, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, kailangan todo effort ka. Pero kapag ang Panginoon naman, ang sinunod mo at kung isosurrender mo yung sarili mo, ibibigay naman ng Panginoon kung ano nararapat talaga sa iyo. At kung ano mang pagsubok ang meron ka, ibibigay sa iyo yung kaya mo lang. Ano? Kaya kung meron kang nakakaranas ka ng takot, anxiety, just pray ka lang. Okay? Kung gusto mo lang kausap, then kontakin mo ko, kakausapin kita. Okay? So, ang outcome nyo dito, malamang na unexpected ang magiging pagtatagpo nyo dito. Kasi shift your energy, and then higher ground, then choices lady. So, unexpected ito. Bigla-bigla na lang kayo magtatagpo nito. Maaring sa mga kaibigan nyo, matagal, meron na kayong lumang kaibigan, tapos magpapakilala, ay, ganyan. So, unexpected. Sa madaling salita. Or yung iba sa inyo, unexpected din siguro na magkaroon agad kayo ng relasyon. Agad-agad. Sa pagtatagpo nyo. Agad-agad kayo magkakaroon ng connection. Baka agad-agad din magkaroon kayo ng baby. Ano? Hindi ko alam kung pananagutan o ano. Pero ito ang sinasabi ko, outcome. Maganda siguro continuation kung gusto nyo. Okay? Kung gusto mo na continuation. Pero magkakaroon yung iba sa inyo ng baby, maanakan kayo. Tingin ko mabilis ang mabilis ang magiging pangyayaring magaganap at magigising ka na siguro parang may bunga na, eto na. May nagawa na akong ganito. Kaya pero masasabi ko naman aakuin naman ito. May responsibility naman, may responsable naman itong taon to. Yung mga nagawa niyang aksyon, pananagutan niya, kahit tingin ko kahit nasabihin mo itong person na to, yung katangian niya meron siya mga sari-saring na anakan na tao. Tingin ko naman kung hindi naging sila, nagbibigay naman siya ng suporta, na andun pa rin yung kanyang pagsusuporta, no? At malamang na ang outcome nyo, slow and steady,
Yung iba siguro sa inyo super or conservative. Pero ang person na to no Scorpio, may pasensya siya. At tutuparin niya ang lahat ng kanyang ibinigay na mga kung ano bang merong tungkulin na nasa kanya, talagang pananagutan niya. Kung ano ibibigay mo sa kanyang tungkulin, susuportahan niya, gagampanan niya. Mga binitawan niyang salita, masasabi ko na maaasahan mo. Tingin ko, kapag talagang na-in love kayo sa isa't isa, doon lang talaga ang focus ng person na to. Doon lang siya talaga. Yung iba sa inyo, itong future lover person mo, loyal pero stubborn. Matigas ang ulo nito. Kasi ayaw niya ng one way. Kung as long as may karsada, doon siya. Marami siyang pasikot-sikot, pero loyal naman siya. Matigas nga lang ang ulo. At malamang, pareho na ang hanap nyo sa isang samahan. Steady, secure na relationship. At tingin ko, pareho nyo matatamo yan. Pero ang kailangan nyo talaga is hard work, effort. At kailangan nyo mag-shift. Kung mababa ang inyong vibration frequency, then kailangan itaas nyo. Kailangan stay positive. Maniwala kayo sa positibong magaganap. Hindi yung puro negative. Yung parang, hindi pa nga kayo, baka ganyan. Huwag naman ganun. Diba? Okay? So, move on tayo sa inyong soul contract. Okay, Scorpio, ito yung napili ko, Ito yung binigay mo na 1023, ikaw ito, 1120 yung person mo. Na andito na yung sagot. Pero, kukuhanin ko ng screenshot tapos lalagay ko dito, ha. At babasahin ko lang yung aking iPad dito kasi pag nilagay ko dito sa harapan ko, magre-reflect ako. Kaya dito na lang sa aking sa aking hita. Sabi mo, Hello to. Hello po, Miss Aiko. Aiko, salamat po sa pag-reply sa akin. Salamat po sa Akashic reading. Nagpa-Akashic reading pala siya. Past life reading. Super resonate nung una, nainis po ako sa inyo. Nainis daw siya. Kasi tinamaan nyo ang ego ko, pero totoo ang sinabi nyo. At totoo rin po na mataas ang tingin ko sa sarili ko. Thank you, ma'am, ha. At aminado kayo. Kayo lang po ang nagparamdam sa akin. Mahilig po akong manood ng tarot, especially yung mga sa Amerika po. Kasi magaling akong mag-English. BPO manager po ako. BPO manager. Salamat po. May bago po akong person at pareho po ang gender namin. Katulad po ng sinabi nyo na walang si Eva at si Jasmine. Walang si Jan at si Paul. Ang meron lang ay si Eva at Adan. Pero na-in love at feeling safe ako sa kanya. Me, 1023. Siya, 1120. Sana mabigyan nyo ako ng reply. Namaste po. Okay. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero naandito na yung yung soul contract nyo. Okay, so ma'am Scorpio, sorry ha, hindi ko po natatandaan ang inyong name kasi basically hindi ko naman talaga kinukuha na ang name kung ayaw nyo magpakilala rin. Ang kailangan ko lang is yung inyong birth date. Pero kung nagpa-Akashic reading kayo sa akin, mamaya titignan ko kayo. Pero alam nyo, mama, ang soul contract kasi agreement yan bago tayo ipanganak dito sa mundo natin. At meron tayong mga soul family. So, gumagawa tayo ng soul contract sa pagitan ng ating soul family. Sila ang magbibigay sa atin ng life lesson. Okay? So, dinadala yan ng maraming buhay bago makumpleto talaga. May 3 uri yan na soul contract. It's either positive, negative, or neutral. Lahat ng 3 yan nagtuturo sa atin talaga ng soul lesson. At ini-express nito ang mga sarili nyong buhay sa iba't ibang paraan. Ngayon po, ang sabi nyo, may gender, kayo na bahala. Basta eto, 1023, me, and 1120 person mo. Diyang, ayan. Wala kayong soul contract sa isa't isa. Yan po ang naging resulta. Okay? Ma'am, kontakin nyo na lang po ulit ako para ma-explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin nito.
Okay? So, Scorpio, maraming salamat sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.